Nagising ako ng dalawa kong katrabaho kanina habang naka-break at natutulog. Dahil sa kwentuhan nila tungkol sa lalim. Actually, hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa kwentuhan nila na yun. Napakalalim ng kanilang kwentuhan na para bang pusot sa puso. Tipong mga kagustuhan nila, ideology, since mga bata pa rin naman sila. Around 24 to 28 siguro yung mga edad na nakakatrabaho, babae. Yung isa naanakan. Yung anak niya nasa probinsya. Yung isa naman may kasama. Asawa niya, live-in sila. May isang anak na lalaki. Yung para bang ang kwentuhan nila ay tungkol sa kasal. Dahil sa isa naming katrabaho na gusto na magpakasal sa isang batang nobyo niya. So ayun, hanggang sa naging masinsinan yung usapan nilang dalawa. Kaya ako naman, sisingit-singit. Kako, baka naman kasi hindi naman tunay talagang pag-ibig yung nararamdaman niya. Kasi kung ayaw niya sa kwento niyo, araw-araw naman sila nagtatalik. Lalo't pat bata yung lalaki na nobyo nung katrabaho natin, kako. Eh syempre baka siguro eros love yung pagmamahal na nararamdaman niya. So ayun, na-define ko sa kanila what is eros love, platonic love, agape, and the familial. Which familiar is pagmamahal ng family, agape is the love of God, eros is sexual love, and platonic love is friendly love. If I'm not mistaken ha, correct me if I'm wrong. Tapos ayun, naging masinsinan din yung usapan namin tungkol sa pag-ibig ng pag-partner, pagmamahalan. Kako, hindi naman kasi araw-araw mahal mo yung isang tao, yung isang partner mo. Kasi choice mo yan eh, choice mo siyang mahalin. Nagtanungan sila kung ano ba daw ang gusto nilang dalawa. Kung mahal ba nila o mas mahal nila. So, ang sagot naman ng kapwa, dalawa, mas mahal nila. Sabi ko, para sa akin, mas okay na yung mahal mo lang. Bakit? Ano man sobra ay nakakasama. Diba? Kasi ako naman, ang pag-ibig hindi naman araw-araw na mahal mo yung partner mo. Dumarating din naman kasi sa punto na minsan, pagising mo, mararamdaman mo na parang wala ka nararamdaman sa partner mo. Pero at the end of the day, it is your choice. Choice mo na manatili sa kanya. Choice na piliin mo siya. Ganun naman talaga eh. Diba? Ang pagmamahal ay choice. Kahit ano pa man ang mangyari, sabihin natin na may dumating pa man dyan na iba may magparamdam ng kung ano na hindi kayang iparamdam ng partner mo sa'yo. At the end of the day, it is still your choice. Choice mo na manatili sa kanya. Choice mo na mahalin siya. Kahit sa panahon na ang hirap niya na mahalin. Kahit sa panahon na kapwa na kayo nahihirapan magmahal sa isa't isa. And still, pinili niyong manatili sa bawat isa. And for me, pagmamahal na yun. Kasi pinili niyong maging kayo sa kabila ng pasakit ng buhay. Diba? It's sacrifice.
Love is sacrifice. Sabi ko sa kanila, alam nyo, nung kabataan ko rin. Wow, kabataan ko. Parang tanda ko na, no? Sabi ko nung kay Dara nyo ako, ganyan din yung ideology ko. Ganyan din yung prinsipyo ko. Na kako, pag mahal ko yung isang tao, yun na yung gusto ko. Kumbaga, pag mahal mo yung isang tao, paglaban mo. Kahit na alam mo nasasaktan ka na. Pero sabi ko sa kanila, habang tumatanda tayo, nagbabago ang prinsipyo natin sa pagmamahal. Nagbabago ito dahil sa makaranasan natin. Dahil sa mga leksyon na binigay sa atin ng buhay. Kaya, ano man ang maging prinsipyo mo ngayon sa pagmamahal, ano man ang definition mo sa pagmamahal, ano man ang hinahanap mo ngayon sa pagmamahal. Sabi na nga nila daw, walang forever. Meron, may forever. Dalawa lang ang alam ko na dahilan kung bakit may forever. Yung salitang forever itself at ang pag-ibig ng Diyos. At ang pangatlo, na alam kong may forever, yung pipiliin mo na sa bawat araw, at the end of the day, pipiliin mo ang taong mahal mo.